Kapag may nare-reopen po talaga kasi na unit no sa Ice Tower facing Mall of Asia, talagang hino-hold ko talaga. Nag-hold po ako, no? Nag-hold po ako, kabayan ka-updates, kahit po wala pa akong kausap na kliyente for that specific na unit. Hino-hold ko po talaga. Pag nag-hold po ako ng unit at nag-lapse po ang holding ko, kapag na-reopen na ulit siya, meron po kaming tinatawag na holding penalty. So ako talaga, kabayan ka-updates, lumalaban ako dyan. Kasi kung alam kong talagang kabenta-benta naman talaga, ka-invest naman talaga, Diyos ko, what is 7,000 pesos? At least na ipaglalaban ko talaga yung magandang unit para sa ating mga kliyente. No, sobrang thank you Lord po talaga, no, dahil itong mga nakakaang podcast po ay meron akong mga units na talagang ipinaglalaban ko. May mga units po akong ipinaglalaban talaga na gusto kong makuha talaga, or gusto kong makuha ng mga kliyente ko. Okay? Or ng mga followers, ng mga listeners po natin, kabayan ka-updates. Kasi nga po, matatandaan niyo po, kabayan ka-updates, na kapag may nare-reopen po talaga kasi na unit no sa Ice Tower facing Mall of Asia, talagang hino-hold ko talaga. Oo, hino-hold ko kasi una, sold out na nga po iyon. O tsaka malakas talaga, maganda talaga ang tingin ko sa mga units na yan sa Ice Tower facing Mall of Asia. At eto na nga, kabayan ka-updates. Nag-hold po ako, no? Nag-hold po ako, kabayan ka-updates, kahit po wala pa akong kausap na kliyente for that specific na unit. Hino-hold ko po talaga. So pagka-hold ko, kabayan ka-updates, no? Minamarket ko, talagang ina-up ko nga po dito sa ating podcast. Ayan, mga ilang araw lang po, kabayan ka-updates, may kumuha agad. Oo, gaya na nga lamang po nung I think etong episode, kung hindi nagkakamali, pa ang episode 49 natin or 50, na parang nai-ano ko yung Ice Tower Mall of Asia, yung facing Mall of Asia. Kinabukasan may tumawag, kabayan ka-updates. Oh, may tumawag po, no, mula po diyan sa saan nga bang bansang yun? Pero itago na nga lang natin sa pangalang baka lang kasi nakikinig siya, itago natin sa pangalang Jeffrey. Oo, itago natin sa pangalang Jeffrey. Nakakatawa tong kliyente kong ito dahil talagang nung bago niya kunin, gustong-gusto niya, pero nag-ask talaga ng blessing sa magulang. Naniniwala naman ako na medyo nasa tamang edad na siya, pero he asked for his mom's blessing bago niya kunin etong unit na to. Oo. Ayan. Ako, Sir Jeffrey, if you're listening ha, oo, maraming salamat po sa inyong pagtitiwala sa atin. Nagsushoot ako ng nagsushoot ako ng video diyan po mismo sa Glade Residences. Medyo maano pa yung yung signal. Oo, pero hindi ho naging hadlang ang signal para magkausap nga po kami. Ayan. Ang bungan pa nga sa akin, ako, nakaka-starstruck ka pala. Wow! Iniisip ko, hindi kaya ako binobola nito, starstruck, baka starstruck siguro. Oo, nako, Sir Jeff, maraming salamat, no. And eto nga po, kabayan ka-updates, last episode natin, no. At bago pong episode na ito, yung episode 52nd. Yung episode 52nd po natin, kabayan ka-updates. Na ko din doon na yun nga, sold out na nga po ang Mall of Asia. Actually, wala nga po sa choices ko yung top 5 na personal choices ko ng mga units. Ayan, wala na nga po doon, pero may na-reopen niya, hinold ko nga po, kabayan ka-updates. And then yun nga, parang itong ating kliyente naman po mula po dito sa Pilipinas, nakipag-link nga po agad sa atin. Oo. Si Miss, ayoko sabihin yung buong pangalan, no? So, sa first name na lang siguro, si Miss Christine or Miss Christina at si Sir Aurelio. Ayan, na unit owner din po ng Shore Tree Residences. Kumuha din po ng Ice Tower. Diyos ko, Lord. Maraming salamat
nakipag-meet agad sa atin sa Starbucks dyan po mismo sa tapat ng shore. At yun nga po, para napag-usapan naman yung magiging plano ng unit niya. And magaan po no, sa pakiramdam na talagang kabayan ka updates na hindi lang po sa natutulungan natin yung kliyente sa pagkuha ng property, natutulungan pa natin sila in the future. Kung ano man magiging future ng property nila, involved po tayo doon. Oo. So, nakuha Sir Jeffrey at kay Miss Christina and Sir Aurelio, maraming salamat po sa inyong pagtitiwala po sa atin. Sa akin, ayan. Pero abangan niyo po kabayan ka updates, ang isa pa nating pasabog, no? Kasi ito pala kabayan ka updates, no? In nga po, hinuhold ko nga po yung unit. Kahit wala pa akong kausap. Pero kasi kabayan ka updates, kapag nag-hold po ako ng unit at nag-lapse po, alam po na ito ng mga kapatid ko sa industriya, kapag nag-hold po ako ng unit at nag-lapse po ang holding ko, kapag na-reopen na ulit siya, meron po kaming tinatawag na holding penalty. Oo, holding penalty kabayan ka updates. So medyo mabigat po iyon. Yung mga presyuan ng holding penalty, huwag niyo na po alamin. Oo, parang isang kabang bigas na ata. Tapos okay sige, 1,000 pesos po ang ating holding penalty. Alam po yan ng mga ng mga kapatid ko sa industriya, sa SMDC, 1,000 pesos po ang ating holding penalty. At kapag 3 times, 3 consecutive holding po ang ating unit, na hold ko po ng 3 beses na magkasunod-sunod, umabot siguro mga 15 to 20 days, ganyan, depende kung may holiday or weekend, umaabot po ng 5,000 pesos. Okay? 5,000 pesos kabayan ka updates. So, first holding, 1K. Second holding, 1K. Third holding, ay na, 5K. So, a total of 7,000 pesos. No, para lang talaga maibigay yung best spot na ito, no? Para lang maproteksyon ng best spot na ito, no? So, ako talaga kabayan ka updates, lumalaban ako diyan. Kasi kung alam kong talagang kabenta naman talaga, ka-invest naman talaga, Diyos ko, what is 7,000 pesos? At least na ipaglalaban ko talaga yung magandang unit para sa ating mga kliyente. Diba? Yun ang importante. Hindi yung parang kung saang humugot ka lang ng isang unit dyan. And ito na po, ito lang po yung available. Sorry po, ganyan. Oh. So, yun po kabayan updates. Kaya kapag ako po ay may pinopropose or pinaplug po dito sa ating podcast, yun po, yung ganung mga units po, it's a good catch po yung ganyan mga units. Kasi talagang kalaban-laban talaga kabayan ka updates. And nako good news din po kabayan ka updates. Natutuwa talaga ako. Ang daming good news talaga itong June. Kaya sobrang sana itong July magtuloy-tuloy ang ating mga good news natin. Yung Airbnb natin sa Fame Residences, merong umupa ng 15 days straight kabayan ka updates. Thank you so much. Thank you, Lord. Thank you. Oo, Diyos ko, Lord. Maraming salamat po. Ayan. Hindi ko man unit yun, pero sobrang happy ako for my client. To isang kliyente lang, pero grabe yung pagpapala talaga. Talagang kung ano-ano nang ginagawa ko doon kabayan ka updates. Talagang tuwing pupunta nga po ako doon at aalis talagang, Lord, please, i-bless po yung unit na to. Kailangan makabawi talaga. Ayoko pahiya talaga. Sobrang mahal na mahal ko kasi talaga yung unit na yun, yung sa Fame. And parang yun po kasi yung ating first baby. Oo. Kasi may mga ibang clients naman na parang they can stand alone. Or parang, pwede naman sila na mismo magpa-Airbnb dahil nasa Pilipinas naman sila. Pero yung mga nasa ibang bansa kabayan ka updates, yun yung mga natututukan nga po natin. And yun nga po parang, syempre, who knows, someday, plano ko nga di po magtayo ng leasing company. So gusto ko munang practicein, kamusta ba mag-handle. So kaya nga po ako nagsimula dito, no, na feature ko nga po sa mga vlogs ko yung ultimong pagtitiklop ng mga kumot, ganyan. Kasi parang gusto kong maramdaman, no, na parang paano ba para maging successful ka sa isang larangan, kailangan magsimula ka sa stage 1. So yun ang ginagawa ko po kabayan ka updates, no. So walang ginagawa ang kliyente ko
Kumbaga parang the moment na na-turn over, ako po yung SPA. So parang ako po yung talagang tumututok doon sa unit na yun. Check-in, check-out assistance, ako po ang sumisilip. May mga pagkakataon, naglilinis po ako doon. So talagang parang inaangkin kong parang akin talaga. And yun nga, parang sobrang happy ko lang talaga kasi grabe, parang nag-check-in siya 23 to 26. Nag-enjoy siya sa kanyang stay 26 to 30. Tapos, nitong 28, nag-extend ulit ng from 30 to 7. Sobrang na-amaze lang ako. Sobrang iba lang yung level na sa'yo. Parang feeling ko nga ako yung may-ari ng unit. Sobrang talaga, sobrang happy ko lang talaga for my client na to dahil parang ilang din sila na puro palabas. 'Di ba? Pag mga pre-selling ng mga kasikabayan ka updates, hindi mo rin talaga minsan puro labas talaga ang pera pag pre-selling. Unlike kapag kumuha ka nga po ng RFO, 5-spot DP, tapos sige, halabira na per Airbnb mo na. But of course, we have to understand na hindi rin naman kaya mag 5% DP, di ba? So parang yun ang ginagawa ko parang sa pre-selling o upon turnover, tulungan, ganyan. And yun, sobrang thank you Lord lang talaga. Sobrang grabe lang talaga. Palakpakan naman natin. Oo, yung mga good news ngayong buwan ng June. Oo, sana nga po gaya po ng mga good news na ating natanggap sa lahat po ng mga clients dito. Hindi ka man kliyente ka man o hindi na nagpapa-Airbnb. Sana po sumain nyo rin po yung blessings, sumain nyo rin po yung pagpapala. In Jesus' name, lahat po ng mga nakikinig ng ating podcast, lahat naman nagpapa-Airbnb, sana magkaroon din kayo ng ganyang kliyente. Oo, yung ganyang guest talaga. And hindi lang po siguro ng mga hindi na siguro yung mga nagpapa-Airbnb, lahat po ng mga kumuha ng SMDC dito, kliyente ka man o hindi. Sana meron tayong good news, no? Good news na matanggap itong buwan ng July in Jesus' name. Amen. Oo, sobrang happy lang talaga ako kabayan ka updates for this month. Oo, and yeah, nasa cloud din talaga ako kabayan ka updates, no? But then again, ayun, maraming salamat po again kay Sir Jeffrey, kay Miss Christina and Sir Aurelio sa inyong pagtitiwala po sa akin. And doon po sa ating guest, ayan, na hindi ko na po papangalanan pa. Maraming salamat po. If you are listening po, kung kayo po ayan nakikinig sa ating podcast, maraming salamat sa inyong pagtitiwala at pagpili po sa aming unit diyan po mismo sa Fame Residences.